Alam nyo kanina, naginip ako habang nagpapahinga ako dito sa office at ang panaginipan ko daw ay tungkol sa isang former Pilipino na nagpunta sa Amerika at nakapag-apply ng naturalization for US citizenship. Siya daw ay isang dating Pilipina na nag-aral ng nursing at dahil sa hirap ng trabaho dito sa ating bansa ay napilitan na magpunta sa Amerika at maghanap ng jowa. So that was more than 10 or 15 years ago daw siya nagpunta ron. Kaya lamang nakita niyang jowa ay medyo may katandaan na, nasa 70 anyos at talagang alagain. So siguro desperado tong napanaginipan ko at inasawa yung US citizen na more than 70 years old at pumayag na siyang maging caregiver and at the same time the wife of this old man from the United States of America. So after several years, yun nga, nagpakasal sila at after staying there permanently, pursuant to the rules ng US immigration, ay nag-apply siya ng green card at fortunately naman, nakuha niya yung kanyang minimithing green card. Pero alam niyo ba tong green card, pag pumunta kayo sa Amerika, hindi naman siya green, kulay pink siya. Nakakatawa nga green card ang tawag pero kulay pink. Anyway, so nung makuha niya yung green card, and lumipas ang panahon ay siya naman ay nag-apply for naturalization dahil qualified na daw siya. So eto ang lumabas. So actually wala namang namagitan na tunay na pagmamahalan sa kanila nung matanda sapagkat siya ay hinire lang naman talaga as a caregiver, pero kinausap niya yung matanda at kinumbinsi niya na magpakasal sila para naman siya ay maging green card. Siyempre, matanda, alam niyo naman yung matatanda sa Amerika, lalo na't alagain na. Abay, pumayag. So, kaya nakapag-apply siya ng green card at nakakuha siya ng citizenship, naturalized US citizen siya ngayon. Pero alam niyo, nakakatawa dito sa aking panaginip ay ito daw dating Filipino citizen ay sa kagustuhang mabawasan na yung kanyang paghihirap dahil mahirap mag-alaga ng ng matandang lalaki. Siyempre paliliguan mo yan, hugasan mo yung puwet. So araw-araw gagawin mo yan, papakainin mo, painumin mo ng gamot. So sa panaginip ko, lumabas pinainom niya to ng instead na mineral water, ang pinainom niya water coolant. So ginawa niyang radiator kanyang alagang naging asawa niya. So siyempre namatay yung matanda at naalaman din ng mag-anak to ng Amerikano, pero hindi na nagawa magsampa pa ng reklamo. So, ang tanong dito ay doon sa panaginip ko, tinanong ako nung Pilipina, dating Pilipina na naging US citizen sapagkat may nagpaparinig daw sa kanya na baka ireklamo siya dahil nga doon sa dating nangyari na paghinalaan siya na pinainom niya ng water coolant at ginawa niyang radiator yung kanyang asawang matanda. Ay natatakot siya, baka daw ay ma-revoke. May strip daw siya ng kanyang US citizenship. So yun ang tinanong niya sa aking panaginip. So sabi ko daw doon sa aking panaginip alam mo, pwedeng matanggalan ka ng iyong US citizenship kapag nadiskubre ng US Immigration Department na na-procure mo or nakuha mo ang iyong US citizenship sa pamamagitan ng deceit, panloloko. Nakuha mo siya illegally at at the time of the filing the application for naturalization ay marami kang hindi rin sinabi na importanteng bagay, yung concealment of material fact or concealment of material facts sa application. Like for instance, madalas nangyayari yan sa mga Pilipina
na sa kagustuhan makakuha ng green card ay nakikipagrelasyon sa mga Amerikano, whether matanda o super tanda na yung ay papatusin nila yan, no? Makamit lang ang kanilang American dream na maging US citizen. So, pero yung iba na walang mabolang mga ay ang ginagawa niyan, nagbabayad. No, nung araw, $5,000 no? At makakabili ka na ng asawa sa Amerika. Kaya nga lamang, ikaw ay under strict scrutiny, under observation ka ng mga US immigration officials habang kayo nagsasama niyan para binibisita kayo from time to time, no? At upang malaman na legitimate ang inyong pagsasama. So sa kaso niya, lumalabas na talaga namang walang tunay na pagmamahalan na namagitan sa kanilang dalawa. Kapareho din ng ibang Pilipina na bumibili ng asawa sa Amerika upang makakuha ng green card. So ang sabi ko sa kanya doon sa babaeng dating Pilipina sa aking panaginip ay pwede yan kapag na-discover na binili mo lang yung marriage, no? Parang marriage by convenience yan. Binili mo yung pagsasama ninyo, pinalabas nyo na tunay na may namagitan na tunay na pagmamahalan sa inyong dalawa. Ayan po ay pinagbabawal ng batas sa ilalim ng US Immigration Law. Kapag yan ay na-discover, ikaw ay matatanggalan ng US citizenship. At kung madidiscover din na yung time na nag-apply ka ng application for naturalization, hindi mo na-deklara yung mga material na bagay, no, material fact or facts, hindi mo na i-deklara doon at talaga naman itinago mo, no? Dahil kapag na-i-deklara mo yun, ay madi-disqualify ka to apply for naturalization. Yan din isang bagay na yan. Pag nalaman niya ng Immigration Department, sabi ko sa kanya, ay matatanggalan ka ng citizenship. Ang isa pang dahilan na alam ko, no, nung ako'y nananaginip, ay kung ikaw ay sumali sa mga organisasyon na itinuturing na grupo ng mga terorista at ikaw ay nakoconsider na isang threat sa national security ng isang bansa. So sabi ko sa kanya, medyo ingat ka at lalo na yung sitwasyon mo na kung saan hindi naman talaga nagkaroon ng tunay na pagmamahalan at fixed marriage lang ang iyong pinasukan kung kaya't ikaw ay nakakuha ng green card at citizenship later on. So sabi ko sa kanya, mag-iingat-ingat ka at baka mamaya may lumabas na mga dating galit sa iyo at nalaman yung sitwasyon mo. Pwede kanyang isumbong sa US Immigration, lalong-lalo na kung nakaaway mo may connection or considered as a powerful person. Abay, alam nyo, very broad ang US Immigration Law. Ang madaling laruin yan. At kapag ikaw ay nakursunadahan ng isang malalim ang pag-iisip pagdating sa US Immigration Law, ay pwede kanyang sampahan ng reklamo at makipag-coordinate sa US Immigration Department, sa US CIS, at isusuplong ka niyan. So, yun yung naging panaginip ko dahil ako ay naalala ko ng buo dahil natawa ko doon sa sa ginawa niyang radiator, yung kanyang asawa matanda at yung pala nakakalason pala yan. Pag inunti-unti mo, pinainom mo doon sa matanda, madededo, matitigok yung yung matanda at ang nangyari pa dito, kaya pala niya pinainom ng radiator, ng tubig na radiator, ay marami palang kayamanan na naiwan yung kano. So, biglang naputol yung panaginip po. Hanggang doon na lang. At hindi ko na nakita kung siya ay nakasuhan sa US Immigration Department ng concealment, ng deceit, concealment of material fact, yung deceit, fraud, at procurement of the naturalization, yung US citizenship, illegally procured citizenship, at doon
Hindi ko na malaman kung ano na yung kasunod na pangyayari doon sa aking panaginip. So kadalasan naman kasi pag nananaginip tayo medyo bandang gitna biglang maalimpungatan ka at mapuputol yung panaginip, no? So pero in reality, I would share with you kasi I previously worked nung medyo bata-bata pa ako, nakapagtrabaho ko as a paralegal assistant sa isang US immigration law firm, sa isang US law professor dyan sa Washington. At ako yung minsan taga-gawa ng pleadings niya, taga-type. So ang expertise niya is US immigration law at yung mga deportation, no? Yun ang mga hinahawakan niyang kaso. Kaya medyo familiar ako at medyo aware ako doon sa mga cases like deportation, yung mga pinafailan ng kaso ng pandaraya sa mga dokumento na ipinafile sa US Department of Immigration upang makakuha ng green card, yung iba magkaroon ng US citizenship. So, kaya medyo sumasagi sa isip ko itong panaginip ko na to na kung sa totoong buhay ito, abay delikado to. Lalo na't mayroong nakaaway ito na medyo mabigat-bigat na tao ay pwede itong isuplong sa US Immigration Department. At kaya nga lamang, siyempre, dapat makakuha ka ng matibay na ebidensya kung paano niya nakuha yung green card at kung may katotohanan yung ginawa niyang radiator yung asawa niya dahil pinalaklak niya ng water coolant. So, hanggang dyan na lamang po, no? At sa susunod na episode, medyo yung tunay na pangyayari ang aking i-share sa inyo na istorya. Dahil ito ay base lamang sa aking panaginip. Pero sana naman hindi nangyayari ito sa tunay na buhay, no? Yung pinapainom mo ng tubig ng radiator yung iyong asawang matanda dahil ikaw ay maraming mamanahin at nakuha mo na yung kagustuhan mo na maging isang green card holder at naging US citizen ka na-fulfill mo na yung American dream. So, dito na lamang po, ito pang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.